Mga panyero at panyera, itaas ang inyong mga baso. Kung ang abutan mo ngayon sa mga sari-sari store ay mga nakasanayang pulang kabayo o kaya naman ay ang pilsen na kulay tanso, ibahin natin ang kwento ngayong araw. Maglakbay tayo pabalik sa panahon kung kailan ang inuman ay hindi pa nasasakop ng iilang higanteng pangalan lamang. Sa mga dekada kung kailan ang bawat pagbukas ng tansan ay may dalang kakaibang tapang, tamis at kung minsan ay matinding pananakit ng tiyan kinabukasan. Alalahanin natin ang mga panahong ang pulutan ay hilaw na mangga at bagoong pa lamang. At ang video kay mano-manong pinipindot gamit ang 5 pisong barya habang ang usok ng sigarilyong bataan o hope ay bumabalot sa buong barangay. Narito ang 10 pinakasikat na brand ng beer sa Pilipinas noon na wala na ngayon sa mga tindahan. Ang Halili Beer ay tinuturing na isa sa mga pinakamatinding kalaban ng San Miguel Beer noong dekada 60. Ang sikat na tatak na ito ay ginawa at ipinamahagi ng FF Halili Enterprises, isang matagumpay na kumpanya na itinatag ng dating gobernador ng Bulacan na si Fortunato F. Halili. Ang kanilang malaking brewery ay tinayo sa kahabaan ng Balintawak sa Quezon City kung saan hindi lamang beer ang kanilang ginagawa, kundi pati na rin ang Mission Beverages at ang tanyag na linyang pampasaherong bus na Halili Transit. Napakabilis ng pag-usbong ng Halili Beer dahil sa matinding suporta ng mga lokal na mamamayan na nagnanais tangkilikin ang isang purong produktong Pilipino na walang halong dayuhang kapital. Ang lasa nito ay madalas na inilalarawan ng mga matatanda noon bilang may kakaibang sipa at tamis na swak sa panlasang Pinoy. Kaya naman naging regular itong halaman ng handaan at inuman sa buong Katagalugan. Gayunpaman, ang pagbagsak ng tatak ay naging mabilis din dahil sa dalawang pangunahing dahilan na nakatatak sa kasaysayan. Ang pagkakasakit ng tagapagtatag at ang matinding bulong-bulungan na binili na ng San Miguel Brewery ang mga shares nito upang mapanatili ang kanilang hawak sa merkado. Sa kasalukuyan, ang mga lumang bote ng Halili Beer ay hindi mo na makikita sa mga tindahan kundi sa mga kamay na lamang ng mga kolektor, kung saan ang isang piraso nito ay maaari nang ibenta sa halagang umaabot sa hanggang 35,000 piso dahil sa pambihirang halaga nito sa kasaysayan ng bansa. Inilunsad noong dekada 80 ng Asian Brewery Incorporated, ang Manila Beer ay pumasok sa merkado na may iisang malinaw na layunin, ang direktang hamulin at pabagsakin ng matagal ng dominasyon ng San Miguel Pale Pilsen sa bansa. Ang produktong ito ay pinagmamalaki bilang isang premium all-malt beer na may mas mabigat na katawan, mas malinis na hagod sa lalamunan at mas mataas na sipa ng alkohol na umaabot sa 71% na mabilis na kumuha ng atensyon ng mga seryosong manginginom. Upang masigurong mapansin ng buong bansa, ginamit ng Asia Brewery ang lakas ng basketball sa pamamagitan ng pagbili ng prangkisa sa Philippine Basketball Association o PBA, kung saan nakilalang kupo ng Manila Beer Brewmasters mula 1984 hanggang 1986. Ang kanilang mga patalastas sa telebisyon at radyo ay napaka-agresibo. Madalas na ipinapakita ang nagpapawis na bote sa tabi ng isang mainit na platito ng sisig. Sa kabila ng napakalaking pondo na ginastos sa marketing at sa pagkuha ng mga sikat na basketballista, nahirapan pa rin ang Manila Beer na baguhin ang nakasanayang ritual ng mga Pilipinong otomatikong pilsen ang hinahanap kapag umupo sa inuman. Unti-unting humina ang benta nito hanggang sa tuluyan na itong ihinto upang bigyan daan ng ibang mga tatak. Ngayon, ang Manila Beer ay mababasa na lamang sa mga lumang lathalain at mga nostalgic na post sa internet. Ang Beer House and Pale Pilsen ang pinakaunang tatak ay pinakilala ng Asia Brewery Incorporated noong opisyal itong itinatag ng bilyonaryong si Lucio Tan noong Enero 27, 1982. Ang pagkabuo ng beer na ito ay naging hudyat ng pagsisimula ng tinatawag na beer wars sa Pilipinas dahil sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan na nagkaroon ng lehitimong katunggali ang San Miguel Corporation. Upang mabilis na makilala ng mga tao, sinalo ng kumpanya ang sikat na koponan ng Toyota Super Corolla sa PBA nang ito ay mabuwag noong 1984 at pinangalanan itong Beer House and Brewmasters na pinangunahan ng alamat na si Ramon Fernandez. Ang kanilang mga patalastas ay tinampukan pa ng mga sikat na personalidad sa radyo at pelikula tulad ni Rod Navarro Sr. na nagbigay ng isang maskulado at mapagkakatiwalaang imahe sa produkto. Ang lasa ng beer house ay ginawa upang makipag-unahan sa karaniwang pilsen, ngunit marami sa mga manginginom noon ang hindi pa handa sa pagbabago ng kanilang nakasanayang lasa. At may mga biro pa nga na nagdudulot ito ng sakit sa tiyan dahil sa bagong formula ng brewery. Dahil sa matinding ganti ng katunggaling kumpanya na naglabas din ng mga bagong produkto, ang benta ng beer house ay unti-unting nanghina hanggang sa mapagdesisyonan ng pamunuan na palitan ito. Inilunsad noong taong 1995 ng Asia Brewery Incorporated, ang Stag Pale Pilsen ay madiskarteng ipinosisyon para sa mga bagong henerasyon ng manginginom, partikular na ang mga kabataang lalaki na nagsisimula pa lamang tumuklas sa mundo ng alak. Ang beer na ito ay may katangiang bahagyang mapait ngunit may masalimuot at mabangong aroma na nakakahalina sa mga nais ng kakaibang karanasan. Ang pinakatanyag na mukha ng produktong ito ay ang sikat na action star noon na si Jerry Craval na nag-endorso sa pamamagitan ng makasaysayang kampanya
na pinamagatang Sa Daigdig ng Malaya, kung saan ipinapakita ang pagiging malaya at matapang ng isang lalaki. Ang kumpanya ay nagkaroon din ng malaking exposure sa larangan ng palakasan sa pamamagitan ng Stag Pale Pilsen Team sa Philippine Basketball League o PBL, kung saan nagkamit pa sila ng prestiyosong Grand Slam noong kalagitnaan ng dekada 90. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at sa pagbabago ng mga regulasyon sa buwis at marketing, ang Stag ay unti-unting nawala ng ningning at tuluyang pinatigil ang produksyon sa bansa. Ang Beer Pale Pilsen na mas kilala sa huli bilang Beer na Beer ay pinakilala ng Asia Brewery Incorporated noong taong 1988 at agad na naging sentro ng isa sa pinakamalaking kontrobersyang legal sa kasaysayan ng korporasyon sa Pilipinas. Ang disenyo ng bote, ang kulay nitong amber, ang sukat nitong 320 ml at ang parehabang puting tatak ay halos kapareho ng flagship brew ng San Miguel Corporation na naging dahilan upang magsampa ng kaso ng trademark infringement ang huli. Umabot ang labanan hanggang sa Korte Suprema, kung saan sa huli nagwagi ang Asia Brewery dahil sa mga mahalagang detalye sa pangalan at disenyong napatunayang hindi naman nagiging sanhi ng direktang pagkalito sa mga mamimili. Upang mas mapalapit sa masa, pinalitan ang pangalan nito noong 1992 patungong Beer na Beer at gumamit ng napaka-agresibong linya ng marketing, kabilang ang mga blind taste test kung saan ipinapakita na siyam sa bawat 10 manginginom ang mas gustong piliin ng kanilang produkto na go-to drink para sa mga budget-conscious na mamimili dahil sa napakababang presyo nito habang pinapanatili ang kalidad ng isang magandang lager. Sa kabila ng tagumpay nito na maging pangalawang pinakamalaking brand sa bansa noong panahon nito, ang pagbabago sa strategy ng Asia Brewery patungo sa mga lisensyadong dayuhang brand at non-alcoholic na inumin na nagtulak sa unti-unting pagkawala nito. Ang Gold Eagle Beer ay nilunsad noong taong 1981 bilang isang estratehikong flanker brand ng San Miguel Corporation upang salubungin at pigilan ang pagpasok ng Asia Brewery sa merkado. Ginawa ito bilang isang low-cost at light-bodied na lager na nakadesenyo para sa uring manggagawa na nagnanais mag-relax pagkatapos ng isang mahabang araw ng pisikal na trabaho ng hindi mabigat sa bulsa. Ang unang kampanya nito sa telebisyon ay pinamahalaan ng ahensyang McCann Erickson na nagtampok ng isang kahangahangang jingle at visual ng isang agila na pinalalaya sa kalawakan kasabay ng sikat na linyang Let the Gold Eagle Fly. Ang packaging nito ay madaling makilala dahil sa natatanging guhit ng isang gininto ang agila sa katawan ng bote. Sa pagpasok ng mga bagong dekada, nagbago ang focus ng San Miguel Brewery kung saan mas binigyang pansin nila ang pagpapalakas sa Red Horse Beer at San Mig Light na naging sanhi ng unti-unting paghinto ng distribusyon ng Gold Eagle Beer sa maraming bahagi ng bansa. Ang Max Premium Beer inilunsad ng Asia Brewery Incorporated noong taong 1983 bilang kananay-kalawang opisyal na produkto matapos ang pagpapakilala ng Beerhausen. Ang tatak na ito ay ginawa na may mataas na porsyento ng alkohol upang magsilbing direktang katunggali ng Red Horse Beer ng San Miguel na nagsisimula ng kumuha ng malaking pansin sa segment ng mga mabibigat na manginginom. Sa mga panahong iyon, ang kultura ng inuman ay mabilis na nagbabago patungo sa mga inuming may mas matinding sipa o kick, kaya naman ang Max ay binigyan ng mas mayaman at mas mapait na lasa ng malt. Ang marketing ng Max Premium Beer ay nakatutok sa konsepto ng lakas at pagiging tunay na barako, kung saan ang bawat bote ay pinagmamalaking gawa sa mga dekalidad na sangkap na kayang makipagsabayan sa mga imported na serbesa. Sa kabila ng magandang layunin at matapang na lasa, ang Red Horse ay napatunayang masyadong matatag ang kapit sa puso ng mga Pilipino at ang Max Premium ay nahirapan na makakuha ng permanenteng pwesto sa mga lamesa ng inuman. Tuluyan itong inalis sa linya ng produksyon ng kumpanya. Ang Max Premium Beer ngayon ay isa na lamang sa pambihirang pangalan na naalala ng mga tito na nakasabay sa panahon ng mababangis na inuman noong dekada 80. Ang Lager Light ay pinakilala ng San Miguel Corporation noong taong 1980 bilang ang kauna-unahang seryosong pagsubok na magpasok ng isang light beer na merkado sa Pilipinas. Noong una, ang kanilang patalastas ay gumamit ng linyang full-flavored yet less filling na kalaunan ay pinalitan ng mas simpleng When You Like It Light. Gayunpaman, ang unang bugso ng kampanya ay hindi pumatok sa tradisyonal na merkado dahil ang konsepto ng pag-inom ng magaan o hindi nakabubusog na beer ay direktang sumasalungat sa nooy macho na kultura ng mga Pilipinong manginginom na gustong mabigat ang pakiramdam. Noong 1982, ibinigay ang account sa ahensyang A. Saachi and Saachi Advertising na gumawa ng isang revolusyonaryong hakbang sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa Lager Light para naman sa mga kababaihang manginginom. Sa pamamagitan ng kampanyang Lady, You Deserve a Break, itinampok nila mga matatagumpay na babae tulad ng tanyag na direktor na si Loris Guillen at mga awit na si Celeste Legazpi upang basagin ang bawal sa lipunan tungkol sa mga babaeng umiinom ng serbesa. Ang pagdating ng San Mig Light noong huling bahagi ng dekada 90 ang tuluyang bumasag sa pangailangan para sa Lager Light. Ang produksyon nito ay tuluyang itinigil at ang Lager Light ay pumasok na sa kasaysayan bilang ang matapang na pioneer na nagbukas ng pinto para sa mga modernong light beer na tinatamasa natin ngayon.
Ang Admiral Beer ay binuo at inilabas ng Asia Brewery Incorporated bilang kanilang pambato sa tinatawag na high alcoholic segment ng merkado ng serbesa sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin ng pagkakagawa sa Admiral Beer ay ang magsilbing mas murang alternatibo ngunit may mas masarap at mas matapang na lasa laban sa nag-iisang hari ng matatapang na beer noong panong iyon, ang Red Horse. Sa kabila ng mga stratehikong plano at marketing na nakadirekta sa pagpapakilo sa mga manginginom na lumipat ng brand, ang Admiral Beer ay hindi nagawang tibagin ang kulto ng katunggali. Ang distribusyon nito ay unti-unting lumabo hanggang sa tuloy na itong hindi makita sa mga tindahan at grocery sa buong bansa. Ang Q Shandy ay nilunsad ng Asia Brewery Incorporated noong taong 1995 bilang isang direktang tugon sa napakasikat na produktong Kali ng San Miguel Corporation na nakakuha ng malaking pansin sa mga kabataan at kababaihan. Ang Shandy isang uri ng inumin kung saan pinaghahalo ang bland lager at ang isang citrusy na juice o soda tulad ng lemonade upang makabuo ng isang napaka-preskong timpla. Ang Q Shandy na binansagang The Bold One sa kanilang mga patalastas ay ibinenta bilang isang mas matapang na alternatibo na may mas mataas na porsyento ng alkohol kumpara sa Kali. Gayunpaman, sa pagpasok ng bagong milenyo, nagbago ang panlasa ng mga tao at naglabas din ng mga katunggali ng iba't ibang bagong lasa tulad ng apple at iba pang mga mababang calorie na bersyon. Dahil sa paghina ng benta at muling pag-aayos ng produkto ng kumpanya, ang Q Shandy ay tuluyang itinigil at opisyal na idineklarang discontinued. Ang produktong ito ay nananatili na lamang sa mga alaala ng mga batang 90s na nakaranas ng tamis at asidong sipa ng inuming ito sa kanilang kabataan. Nakatutuwa mang isipin ang mga tatak na ito na dating nagdala ng ingay, saya at kung minsan ay matitinding hangover sa ating mga tito at lolo noon ay bahagi na lamang ngayon ng kasaysayan. Ang bawat bote na nawala ay may dalang kwento ng pagsisikap, kompetisyon at mga gabing puno ng tawanan na lumipas na kasabay ng panahon. Kaya sa susunod na hawak kayo ng isang malamig na bote ng beer, alalahanin ninyo na ang inyong iniinom ay nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap ng mga naglahong tatak na minsan ding naging hari ng inuman sa ating bansa. Kung sa tingin ninyo ay may nalimutan akong brand, o kung may sarili kayong kwento at karanasan sa pag-inom na hindi ko nabanggit dito, maaari niyong isulat at i-comment sa comment section sa ibaba upang muling mabuhay ang ating mga kwentong tindahan.